Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng 31 linggo sa karaniwang panahon sa pangliturihang kalendaryo ng simbahan. Pinapaabot ko po ang pagbati sa mga viewers, kayo pong mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatangkilik. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, ang 1000 Club of St. Anthony, ang Samahang Bukas Palad ni San Antonio, at kayo po, mga minamahal naming benefactors na hindi na po nagpapakilala sa kanilang mga pangalan. Ano man po ang inyong naipagkaloob sa amin, kami po ay nagagalak at lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan sa ama kayo naroroon. Ipagdasal po natin ang isa't isa. At muli, welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Lunes ay 31 linggo sa karaniwang panahon. Samahan niyo po kami sa sama-samang pagninilay sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Ang mabuting balita po na ating pagninilayan ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po ito sa 14 na kabanata, mga talata 12 hanggang 14. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing, a true act of generosity expects no repayment. My dear friends, much of life involves expectation of repayment for the things that we do. Aminin na natin, kahit paano sa anumang mabuting ginagawa natin, tayo po ay naghahangad din na sana yung ating itinanim ay umani din ng kabutihan. Yung bang tipong, I will do this for you and you will do something for me. And some relationships are built on doing things for each other. And this is not necessarily bad. The expectation of repayment can exist even though it may not be explicitly stated. Para bang hindi na naman kailangan magsalita. Para bang automatic na kapag ginawan ka ng kabutihan, iba kahit paano, hindi man doon sa gumawa sa'yo ng mabuti, maibalik at least sa iba. Passing it on and paying it forward, okay lang mo yun. Ang mahalaga, sa kabutihan yung tinanggap, matuto ka rin maging mabuti sa iba. However, Jesus wants us to follow Him in a more redemptive purpose in our relationships. And today, in the Gospel reading, our Lord Jesus is challenging us to move out of our comfort zone. Mga kapatid, isang araw ng pamahinga, si Jesus po ay nanyayahan ng isang pinuno ng mga Pariseo sa kanyang tahanan para kumain. At napunta ng Panginoon, ang inanyayahan ay mga kilalang tao. Mga kaibigan, hindi iba sa nag-anyaya. Kaya sabi ng Panginoon, kasusunod, kapag ikaw ay maghahanda ng isang piging, huwag lamang yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, na alam mo kapag inanyayahan mo, aanyayahan ka rin nila. Sa gayon ay nagantihan ka na. Sa halip, anyayahan ng mga pulubi, mga pingkaw, mga mahihirap, mga walang sinabi sa lipunan, sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. At ang Diyos ang bibigay ng gantimpala sa iyo. Sapagkat hindi sila makagaganti, gagantihan ka ng Diyos sa iyong ginawang kabutihan. Hindi ko po alam kung ano naging tugon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus sa kanyang tahanan. Wala naman po kasing sinasabi. Pero ang Panginoon po ay nag-aanyaya sa ating lahat to welcome
the least, the lost, and the last in our communities. No matter where we live, we always have the poor among us. The poor among us may not be necessarily the financially destitute. The poor among us that Jesus is talking about may not be the financially destitute. The poor may be someone who has a beautiful home, a good salary, and seemingly living a good life. Yet, possibly emotionally, that person is poor. Not only in things that are material, but in things that truly matter in life. Katulad ng relationship, katulad ng friendship, katulad ng pagkalinga, pagmamahal, pangunawa. Yung mga taong uhaw sa pag-ibig, diba? Salat, kulang, kapos sa mga bagay na higit na pinahalagahan dapat ng tao sa buhay. Kaya mga kapatid, the first lesson tells us that we should not associate with people only on the basis of what they could give us. Yung mga tao kasi, makikipagkaibigan lang kasi may mapapakinabang. That is self-centered living. We are called to follow Jesus and He showed other-centered way of living. Si Jesus po ang tularan natin. Pangalawa, there is something wonderful in giving a gift that can never be repaid. Sabi nga po sa Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Mas mabuti ang magbigay kesa sa tumanggap. Di ba? Sapagkat sa pagbibigay, doon tayo binibiyayaan ng Diyos. Kapag tayo ay naging blessing para sa iba, then the more that God will bless us. This helps us explain some of the pleasures of God in giving the gift of salvation and blessing to His people. Because after all, the things that will bring us to heaven are not the ones we keep, but the ones that we are giving away. Pangatlo, we will never be losers when we give after the pattern of God's generosity. Walang talo kapag ating tinularan si Jesus sa paraan ng kanyang pagbibigay ng sarili. Because Jesus said, "You shall be repaid at the resurrection of the just." Higit ang gantimpala sa ating ibibigay, sapagkat ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. This kind of living and giving will cost us something, yet we will be repaid with the full repayment coming at the resurrection of the just. We may lose something when we give something of ourselves, but remember that it is only in giving that we find the true reason for living. Magbigay at maunawaan mo ang dahilan para sa iyong pag-iral. Manalangin tayo. Panginoon, palagi mo buksan ang aming puso sa mga pagkakataong ibinibigay mo upang kami maging pagpapala mo para sa iba. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang para sa sarili kaysa sa pangailangan ng mga tunay na dukha at nangangailangan sa lipunan. Magbigay nawa kami na walang hihintay na kapalit sapagkat ang totoo, ikaw ang tunay naming gantimpala sa aming pagbibigay ng iyong pagpapala sa iba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong ang ating pagninilay, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Let us not forget that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Patuloy po ang aking panawagan para sa programang Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Mamimigay po kami ng 1,000 bags of Medianoche groceries to 1,000 poor families. Sana po maging kabahagi namin kayo sa proyektong ito sa tulong ni San Antonio
na ating patron tagapagtanggol. Si San Antonio po ay likas na mapagkawang gawa. Kaya sinisikap po namin sa pamansang labanan ni San Antonio na siya ay tularan sa kanyang ipinakitang halimbawa. 1,000 pamilya ang bibigyan, isang bag po ay nagkakahalaga ng 1,000, kaya kailangan po namin ng 1,000 pamilya o tao na bibigay ng 1,000 piso para sa bawat pamilya. Sa mga nagbigay na po, naku, maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. At sa araw na ito, mamaya po, kami po ni Father Giammi ay pupunta ng Cebu for our annual clergy retreat. Ang tapos po ay sa Friday, kaya Biyernes pa po kami makakabalik. Kaya ang pagninilay po para bukas ay advance ko na, pero ako po at si Father Giammi ay nasa Cebu na. Meron po kami inanyahan mga pari na magmimisa habang kami po ay wala. Patuloy po ang ating daily gospel reflection. At ang iba pong pagninilay ay sa Cebu ko na po gagawin at ibabahagi sa inyo. Salamat po at pagpalain tayo mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo,